administrasyon, hindi lamang ito, kundi sa mga nauna pa, ang mga pangako ay napako. Wala tayong napala. At sa katunayan, ang mga gobyernong ito ay patuloy na winawaldas ang ating kapangyarihan. Hindi na nahiya na ang lahat ng pera ng mamamayan ay sinap ng mga publikong servisyo para sa mamamayan. Kaya ang sigaw natin sa bahay ng gobyerno, ito ay servisyo publiko. Lima po, lima. Apat po ha, apat ayusin natin. ang sigaw natin! Living wage! Living wage! Living wage! Deserve ng manggagawa! Living wage! Living wage! Deserve ng manggagawa! Hustisyang pangklima! Ngayon na! Hustisyang pangklima! Ngayon na! Sa bahay ng gobyerno! Servisyo publiko! Reklamasyon! Ipatigil na! Reklamasyon! Ipatigil na! Sa bahay ng gobyerno! Gawin mo siya! Sa bahay ng gobyerno! Servisyo publiko! Gawin mo siya! Ibaba! Servisyo publiko! Gawin mo siya! Reklamasyon! Pwesto ng Pilipinas!
Halimbawa, narito ang workers ng pinagtay ng mga pagkakin. Narito ang pagkakas ng bahay ng mga nabawat mula sa hanay ng mga langit isda. Narito ang pagkakas ng samahan ng mga at ang asipag ito ay pinapagpuntahan muli ng ilusan ang kinagupit ng bagyong Krising, ng bagyong Norte at bagyong Emo ang ating bansa. Habang tayo'y binabayo ng bagyo, ang opisina ng ikalawang Pangulo na binabaluktot ang sistema ng hustisya at tinatambong ang kabal ng ating bayan. Kamakailan, idineklara ng 13 mahistrado ang mismong Korte Suprema ng mga bagong tuntunin na dapat sundin ng Kamara kaugnay ng pagsasagawa ng impeachment. Ang mga ito ay lagot at labis sa prosesong tinatakbo at pinagkakana ng konstitusyon. At kung iilan ay layong ng kapatiran at pagkakala hanggang kapatansin at sino ang pusang na nagpahanap. Iyon, pinatitibay namin ito kabilang tanda, dito sinabi ni BBM, kasabay nito, hindi rin nahinatlangan ang malaking katiwalian na budget ng gobyerno para ngayong 2025. Malaking limak ng pondo ng bayan ay pinagsuhol sa mga tiwaling senador para biguin at hindi ituloy. Hindi lamang kapangyarihan ng mamamayan, kundi maging soberanya ng bansa ay pinagkanulo ng Administrasyong Marcos at ng kampo. Dagdag pa, nakatalaga na ang Pilipinas bilang instrumento ng Estados Unidos sa disenyo at ambisyon nitong gitgitin ng China laban dito para panatilihin ang dominasyon sa mundo. Kahit na mga humanitarian assistance na sa panahon ng kalamidad ay ginagamit na rin rason